Finally, Alden, nasa flight na mga kasambres papuntang Siargao. And iniisip ko nga, nasa Siargao na sila mga kasambres kasi ako nag-voice over ng past 9 a.m. ng April 27, 2026. So, iniisip ko nasa Siargao na talaga sila mga kasambres. Tapos, ang glam team ni Kath mga kasambres, or isa sa mga glam team members ni Kath, ay may pinost na mga photos dito mga kasambreros, no, na atin pong i-detalye mamaya. So, uunahin ko muna ito, ang outfit ni Alden kagabi sa kanilang Stars on the Floor, #World Dance Fest mga kasambreros. Ang kanilang tema ay naka-dirty white jacket ulit si Tisoy. Palagay ko na lang to, no, pre-taped ito mga kasambreros kasi nga busy si Alden. So, medyo inulit yata ni Alden yung kanyang outfit, no, mga kasambreros. Kasi nga, parang tuloy-tuloy minsan ang taping nila. So, check mo pa konting retouch, konting change of outfit lang kanyang ginagawa mga kasambreros. So, naka-dirty white jacket, tapos naka-white na panloob si Soiti mga kasambreros, no, dito sa kanyang outfit kagabi. So, may intro siya dito na mamaya pe-play ko ito kung hindi tayo makapiright, pero pag nakapiright tayo ay hindi ko mape-play ito mga kasambreros. So, hyper pa of course ang host ng dito, no, Stars on the Floor, na kung saan ay yun yung kanyang sinabi, no, yung kanilang parang libreng travel, no, sa buong mundo ang kanilang hatid, kasi yung kanilang tema kagabi ay World Dance Fest mga kasambres, mga festivals around the world. So, ang kulit lang at ang ganda ng kanilang mga concept mga kasambreros. So, tapos of course yung kaganapan ni Alden kahapon sa 7th anniversary mga kasambreros, in addition to ating vlog kagabi, ay ito, no, medyo saglitan na din si Alden doon mga kasambreros. Parang hindi na yata sila nagpaabot ng gabi, no, kasi yun, may flight pa siya sa Siargao mga kasambreros. Ang mismong Facebook page ng Macdo Binyan Highway ay nag-post ng complete video ng Fulkerson family, nina Alden of course, no, may pari, no, si father mga kasambreros doon. Tapos parang binibless din yung basta lahat na random videos at saka na to mga kasambreros. Ang tangkad ni Angel, oh. Si Angel dito ay sobrang tangkad mga kasambreros na bata, mana kay Papa, no, mga kasambreros, at saka kay Kuya na sobrang tangkad. Andito rin si Daddy Bay of course. At yung mga parang si Leisam, hindi ko naspatan dito, pero andito rin yata siya mga kasi Daddy Bay, si Angel, si Riza, dito rin sila pero hindi ko naspatan. Yun, nagsalita rin dito of course si Alden, binigyan siya ng microphone, mamaya pe-play ko po ito mga kasambreros. So, kindness, hard work, ito yung sinabi niya, and ang pinaka-importante dito ay dasal, no, of course mga kasambreros, kay Lord, no, walang panama at wala ang lahat ng achievements at successes sa buhay kung wala ang Diyos sa ating buhay mga kasambreros. So yun, nagpa-catering, kain of course, no, as usual. Dito si Mama Ten, hindi naka-red si Mama Ten nabusan na siguro ng uniform, or baka part lang ng Fulkerson family talaga mga kasambreros. So, grabe, ang daming mga kaganapan dito, pero parang hindi na sila nagpagabi, unlike dun sa opening ng Santa Rosa Bayan na Macdo, no, o kasi opening yun talaga nagpagabi sila mga kasambreros ng celebration. So, dito ay siya, no, simple lang na mga kasambreros. So, pero worth it, no, mga kasambreros. Yung worth it yung kanilang hirap, pagod, at of course, approval ni Lord mga kasambreros sa lahat ng achievements ng Macdo Binyan ni Alden mga kasambreros. So, congrats ulit, no, kaya Phenomenal Box Office Cinema King.
at ang kanyang buong team sa McDo Binyan chapter or branch, mga kasomberos. Tapos may mga yung A-team of course ni Alden, lalong-lalo si Leia, may share siya dito na video din po, mga kasomberos, no? Nagpasalamat, narinig talaga sa ano na salamat Leia, sabing ganun ni Alden, mga kasomberos. So Leia, salamat So andito rin pala si Leia, hindi lang siya naspatan doon sa ano. So bye Sam, sabing ganun ni Leia. So A-team of course, present, hindi mawawala, mga kasomberos. So ito ay pauwi na si Alden no, palabas siya, mga kasomberos. So maaga nga siyang umuwi. Siguro after lunchtime ay umuwi din si Alden kasi marami pang ganap talaga si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasomberos. So maaga siyang nagpaalam sa mga staff doon, no. Tapos nakakatuwa to si Daddy Bay, no, talagang sobrang proud na proud siya sa kanyang anak, mga kasomberos, si Alden. So pinost niya to sa kanyang Instagram story, yung lahat ng achievements ni Alden, mga kasomberos, so far, na mga endorsements, no, talagang minsan natitiri-ay ako na alam mo yung love ng father and son, at saka son and father, mga kasomberos, na relationship ni Alden at saka ni Daddy Bay. It's something na dapat natin tinutularan, no, ng mga kabataan ngayon na hindi siya typical na na talaga nandun yung respect, nandun yung love, nandun yung kindness. Yung sabi nga ni Daddy Bay ay kung ano siya na kabait, kung ano yung ugali niya sa industry ng showbiz, sa harap ng camera or sa likod ng camera, ay ganun siya, mga kasomberos. So dito talagang normal, grabe, no, talagang yung upbringing, yung pagpapalaki ng Daddy Bay, talagang disiplinado. So kitang-kita naman, no, sana marami pang Daddy Bay na magpalaki sa anak kagaya kay Alden Richards, mga kasomberos, na kung saan ay napakaganda talaga, no, mga kasomberos. Very inspiring at very paano siya, good example talaga si Alden, mga kasomberos. So dito pinost ni Daddy Bay yung mga endorsements ni Alden, mga kasomberos, no, 6 hours ago sa kanyang Instagram story. Nandito yung BDO, BYD, CDO, Dr. O Skin Lab, Ribisco Crackers, no, Frutas, John Lemon Squeeze The Day, tapos Sting, mga kasomberos, One Alden, Many Trusted Choices. So wala pa dito yung mga Honda Giorno, I Am Worldwide na barley, yung ano pa ba, yung Cylon Tire, yung BDO dito na rin, mga kasomberos. Basta marami pa, no, Sting dito na rin. So BYD clear brace, clear braces, no, special line clear braces. So hindi lang nagkasya sa ano ni Daddy Bay, mga kasomberos, pero marami pa siyang hindi nasama dito, mga kasomberos. So Tide, no, wala pang Tide dito, mga kasomberos. So yun, marami, no, minsan sa sobrang dami nakakalimutan na rin natin yung iba, mga kasomberos. So pero yun po, no, talagang dito pinagpala, no, bukod na pinagpala talaga si Alden, mga kasomberos. So yun, talagang nakaka-bless, no, ang relationship kasi ng magtatay na magpamilya in general, mga kasomberos, ay yun talaga yung pinaka dapat na inaasam ng mga parents at saka ng kanilang mga anak, mga kasomberos, especially parents, kasi sila yung nagdidisiplina at nagpapalaki sa mga anak, mga kasomberos. Tapos may isa ditong fan or part ng A-team yata, no, parang nag-heart sign, burger sila, mga kasomberos. Close up ito na view or camera or video, mga kasomberos, na nagpa-heart, mga kasomberos, no. Hindi to si Mercy na, mga kasomberos, parang random na A-team doon, mga kasomberos. Tapos yung may ginawang standee kasi ang A-team ni Alden, tapos ginawa niya parang yakap niya yung standee na outfit ni Alden doon sa maya ARXV concert or ARXV pre-media launch, mga kasomberos. So ito siya, no. Tapos dito ay may heartfelt message ang A-team ni Alden sa kanya.
Sabi niya dito, thank you so much for spending time with us and for appreciating our presence, Alden. So yun, nagpasalamat sila mga kasambreros, no? Yung A-team ni Alden sa McDo, mga kasambreros. So, yun po, no? Talagang niyakap niya yung kanyang standee at ang saya-saya ni Alden, mga kasambreros. So, yun po, no? Tapos, may sharing isang admin dito na isang picture, mga kasambreros, na kung saan ay parang nakaupo si Alden sa bintana or malapit sa bintana. Tapos naka sweatshirt, no, long sleeve si Alden dito. Pero palagay ko ito throwback photo ito, mga kasambreros, baka Itbulaga days pa ito, mga kasambreros, no? Pero sobrang igop, of course, ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos major items tayo, mga kasambreros. Nag-post ang isa sa mga glam team members ni sige, unahin ko muna ito. So nasa flight na, no, sina Alden, mga kasambreros. Post ito ni RV Matibag, mga kasambreros, sa kanyang Instagram. Be right back Manila, see you Siargao. So yun po, no, kasama niya of course dito sina Laysam, sina RV, and then si Alvin yata itong isa wait, tinitinan ko yung tinitinan ko yung naka-post na tawag ito, nakatag na pangalan dito, mga kasambreros, Liviel, something like that, mga kasambreros. So pero yun, dito ay nasa airport na sila, mga kasambreros. Malamang ay nasa Siargao na sila ngayon, mga kasambreros, kasi malapit na naman yung ng Siargao yung tawag dito, yung flight from Manila to Davao or Siargao. Davao Airport, mga kasambreros, kasi dito yan sila dadaan sa Davao Airport, mga kasambreros. Mga 2 hours, mga kasambreros, yung flight from Manila to Davao. So malamang ay nasa na sila, nasa Davao Airport or nasa Siargao na, mga kasambreros. Pero of course, no, i-update ko rin kayo sa mga kaganapan ni Alden, mga kasambreros, at saka ng kanyang team. Excited na ako sa mga magaganap pa, mga kasambreros, dito sa Love Siargao, no? Especially sa taping, mga kasambreros. So 10 a.m. na ngayon, mga kasambreros. So baka nasa pa sila, sa flight, kasi yung Instagram story pala nito ni RVI 1 hour ago, mga kasambreros. So pero yun, no, talagang darating din sila dyan, or darating din sila ng airport 1 hour ago, mga kasambreros. So yun po siya, no, talagang ready na sila, mga kasambreros. Alvin, ito yating Alvin, mga kasambreros, yung puti na naka-glasses din po, no, nakasama ni na Alden, mga kasambreros. Yung maputi siya pero brown yung kanyang damit, mga kasambreros. So si Alvin. Tapos yun, abang-abang tayo dun, mga kasambreros. Tapos yung sa mga major items natin, may pinost na mga random photos si Justin Benitez, no, mga kasambreros. Nag-post dito ng mga random photos niya, and parang hinahanap dito si Kath pero wala dito si Kath, no. Yung pinsan niya lang dito na si Don Victor ba ito, mga kasambreros, no. Don Victor Alcala, at saka yung mga male friends ni Justin Benitez, mga kasambreros. So tapos may pinost siya dito, hindi ko lang kung si Kath ito, si Don Victor yata ito, mga kasambreros. Mga random photos at ganap ito ni Justin, na kung saan ay nagpasalamat siya sa mga taong ito, mga kasambreros. So nagpasalamat siya kay Lord, hallelujah, na yung kanyang andito na Hallel, praise to God or praise God, mga kasambreros. Andito rin si John Valle, so talagang close, no. Kung kaya hindi natin, dito ko naisip na not all the time magkasama andito pala tao dito, Owen Sarmiento. So si Kath lang yung wala dito, mga kasambreros, sa lahat ng pictures na pinost niya Justin Benitez sa kanyang Instagram, mga kasambreros. So yun, wala namang Mayor Mark Alcala dito. So close nga talaga silang magpinsan
kasi magpinsan, di ba, sina Justin Benitez at saka si Don Alcala at saka si Mark Alcala, of course, mga kasambreros. So, tapos may isang picture dito na blurred, hindi ko alam kung bakit ito binblurred, mga kasambreros. So, pero yun po, no, hindi ko lang alam kung sinadya niya itong pinaka-last na blurred na picture, mga kasambreros. Pero yun po, no, talagang Christian din to si Justin Benitez, mga kasambreros. So dito ko na-realize na kung magkaroon man ng picture sina Kath sa gym kasama sina Kath at saka si Don na kapatid ni Mayor Mark at saka yung iba pang mga gym buddies and friends na or circle of friends nila, mga kasos, that's fine, no? Kasi close talaga ang magpinsan na ito, mga kasambreros. Tapos next item natin, si Alden, pinost nito sa kanyang Instagram story, no? Itong kanyang outfit kagabi sa Stars on the Floor, mga kasambreros. Credit sa Studio 24C, mga kasambreros, na kanyang official stylist, mga kasambreros. So, yun po. Yung Studio 24C, marami rin silang inaayusan na mga artista, sina Kailin, Marian, Bea Alonzo, and so on, mga kasambreros. So, si Alden ay one of those artists, mga kasambreros, na kanyang or na kanilang binibihisan, mga kasambreros. Tapos, last item or second from the last item natin, mga kasambreros, may heartfelt message pala dito, hindi ko na nabasa, sorry, yung A-team ni Alden sa kanya. Tapos yung stand-in niya, mga kasambreros, sabi niya, may A-team, you guys deserve all the love. So si Alden naman niya may message sa A-team, sabi niya, my A-team, you guys deserve all the love and recognition, thank you for everything. So yun, no? Tapos picture ni Soiti dun sa kanyang pre-media launch ng ARXV concert niya, mga kasambreros. So hindi ko na sama ito, sorry po, mga kasambreros. Tapos last item natin, may pinost dito si Donna May 1 hour ago. Sabi niya, ito picture ng Kath din kasama si Valerie Concepcion at saka ito yata si Milo, no, mga kasambreros, na host niya dati sa dito sa Hello Love Again Mall tours nila, mga kasambreros. So yan po, no, Catherine Bernardo, Alden Richards, Valerie Concepcion, and so ito yung pinakauna yata nila sa bandang Laguna, mga kasambreros, na Vista Mall. Vista Mall ba yun? So basta siya, part ng Laguna, kasi yun yung pinakaunang ni Alden. Yun yung pinaka teritoryo ni Alden. So doon sila kumuha ng pinakaunang nag-tour na mall, mga kasambreros, kasi yun yung teritoryo ni Alden, mga kasambreros. So very din sila, no, very very organized talaga, mga kasambreros, ang team ni Alden as usual. Alright, so yun lang po sa ating Kath Den items. Ipi-play ko po itong mga videos na papanoorin po natin. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Happy 7th anniversary, McDonald's Weekend Highway! Kindness must foster. I think that's what's really important. Malasakit, kindness, and hard work is important. And syempre, ang pinaka-importante sa lahat, dasal. Yan ang natin happy. So maraming salamat and happy anniversary.
Salamat. Opo. IB. Ingat kayo ha. Salamat. Dance Universe! Magingay! Happy Sunday mga kapuso! At ito, libreng biyahe around the world na walang gastos ang hatid namin sa inyo dahil tonight is #SOTF World Dance Fest! Sobrang timely at relevant ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Kayamanang Di Nabubulok. Matthew chapter 6 verses 19 hanggang 21. Medyo mahaba po ito, mga kasembreros. Babasahin ko na lang po. Sabi ni Lord Jesus Christ, siya mismo nagsasalita dito, "Do not gather together for yourself riches of this earth. They will be eaten by bugs and become rusted. Men can break in and steal them. Gather together riches in heaven, whether they will not be eaten, where they will not be eaten by bugs or become rusted. Men cannot break in and steal them. For wherever your riches are, your heart will be there also." Napakalalim nito, mga kasembreros, at mapa-realistic, no? Kasi nangyayari talaga ito sa ating society, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating kapitbahay, and so on, mga kasembreros. And tayo mismo talagang pag sinabing kayamanan, pag sinabing pera, pag sinabing property, pag sinabing mana, pag sinabing wealth, mga kasembreros, ay talagang tayo po ay excited or parating parang kumbaga pa-excited tayo na makinig or malaman, mga kasembreros. Pero dito, sinasabi ni Lord Jesus na, kasi si Lord Jesus talaga nagsasalita dito hindi daw dapat tayo nag-iimpok ng pera or kayamanan, mga kayamanan sa mundong ito, kasi nga ay pwede siyang dito mabulok, pwede siyang kainin ng mga insekto or kainin ng mga hayop or kung ano man dyan, or pwedeng maging rusted or magiging kalawangin, mga kasembreros. So sasabi ni Lord Jesus dito na, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo mag-iipon, hindi na tayo mag-invest, so hindi tayo mag-business. So hindi po ibig sabihin ng ganoon, mga kasembreros. Ibig sabihin po ni Lord Jesus Christ dito ay kung pa yung ating kayamanan, gamitin natin for the purpose of the glorification of God. Kasi may mga tao na gusto lang nilang imaman para lang magpayaman at maging sakim. Kung pa kasi 'di ba, yung blessings, yung tao dito, yung kayamanan, yung pera, blessings yan mula sa Panginoon. Yung grasya at saka kung pa favor ng Diyos, mga kasembreros, ang maging mayaman. Pero kung inisip natin na yung kayamanan ay hindi nagmula sa Diyos at sarili naman natin na pagsisikap, which is definitely yun naman talaga yung ginagawa natin, mga kasembreros, 'di ba, nagsisikap tayo. Pero kung parang pinahiram lang sa atin So, dahil pinahiram lang sa atin, what do we do with the wealth, with the money, with the finances na sobra-sobra na meron tayo? So, dahil nga, kunwari, maapa na yung blessings natin, hindi na magkasya sa ating mga, pag umaapaw na yung grasya, dapat pinamimigay mo na, mga kasembreros. Kasi nga, binigyan ng tayo ni Lord ng dalawang kamay, no? May pamilya tayo na tinutustusan, may pag-aaral, for example, may tuition fee, may kung ano-ano pang bayarin kada buwan. So pag sobra-sobra doon, mga kasembreros, it's time to give, no? And then pag may mga emergency cases, for example, so parang binigyan tayo ng Diyos ng pera, binigyan tayo niya ng kayamanan, He blessed us with the riches, mga kasembreros. Dapat ay gamitin natin ito sa tama. Kung hindi tayo dapat maging sakim, hindi ito magiging rason din ng nag-aaway-away ang pamilya or naghihilwaan ng magkapatid, mag-asawa, magulang, and so on, mga kasembreros. So ang pera ay blessings. Kaya ang finances ay blessings po yan, mga kasembreros, mula sa Panginoon. Pero kung yan po ang nagiging rason na nag-aaway-away ang pamilya, ay nagiging sumpa na po yan, mga kasembreros. So kung hindi na natin na-appreciate yung blessings ng Diyos, kasi nga pinagmumula na siya ng gulo. Instead, pinagmumula na siya ng away. So parang hindi na siya maganda, hindi na siya nagiging blessing, mga kasembreros. So sinabi dito ni Lord, "Not gather together for self-riches on this earth." So kung literal natin sabihin ito or literal natin intindihin, so wag kayong masyadong mag-impok ng sobrang daming kayamanan sa mundong ito. Instead ay kasi mananakaw man din, di ba? Nananakaw at saka nabubulok at saka nauubos, mga kasembreros, or
kinakalawang. Sabi niya dito, instead gather together riches in heaven where they will not be eaten by bugs or become rusted. Men cannot break in and steal. Kasi ang sasabi dito ni Lord, tama ito na kung saan daw yung kayamanan ng tao, ay doon siya parati. Kung pa yung iniisip niya parati, kunwari business siya. So yung iniisip niya parati, business niya. Kung yung saan nakatago yung pera niya, sa bangko for example, or yung mga kayamanan niya o kaperahan niya. So doon yung kanyang, kung pa yung isip niya, naging Diyos niya na. So ito, isa pa to na mga kasos, dinidiyos ng tao ang kanyang pera, ang kanyang kayamanan. So hindi na po yun maganda mga kasimeres kapag ginagawa ng Diyos ang tao o ng tao ang pera mga kasimeres. Parang hindi naman ibig sabihin dinuluhuran o parang sinasamba. Parang ano ba, yung oras niya parati nandun na lang sa business, sa invest, sa pera, sa trabaho. So parang doon na lang umiikot ang mundo ng tao. Wala na siyang schedule para sa Panginoon. Wala siyang schedule sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa paggawa ng kalooban ng Diyos mga kasimeres, sa pagtulong sa kapwa. So, kasi pa ang kayamanan, blessings yan mula sa Panginoon mga kasembreros. Maraming mga tao ni Lord sa Biblia ang pinagyaman niya. And even today, na mga kasembreros, maraming mga Christians na pinagyaman ng Diyos mga kasembreros sa tama at mabuting pamamaraan na nagmumula talaga sa kanya. Kasi they recognize kung ina-appreciate mo yung kayamanan na meron ka, galing sa Diyos, so gagamitin mo siya para sa Diyos. Kung parang gagamitin mo sa tama, gagamitin mo sa pambayad ng bills, sa pagtulong sa nangangailangan, and so on mga kasembreros. And of course, may mga tao na mga mayayaman sila and then tumutulong sila sa mga ministry ng Diyos. Let's say, tumutulong sila sa pagbibigay ng offering sa simbahan, pagbibigay ng 10%, or pagsusupport sa ministry ng Diyos mga kasembreros, especially sa mga mission, sa mga Christians mga kasembreros na pumupunta sa ganitong lugar tapos magbabahagi sila ng gospel. So yung mga ganong tipo mga kasembreros, which is definitely nakakalugod sa harapan ng Panginoon, especially yung tumutulong ka talaga. Kasi dapat isipin mo na pera na meron ka, hindi naman talaga sa'yo. Pinahiram lang ng Diyos. So, ano yung ginagawa mo sa pera na meron ka mga kasembreros? This verse from the Bible is a powerful reminder that the importance of prioritizing eternal values over temporary material possessions. It encourages us to focus on things that have lasting significance and spiritual worth by advising us not to store up treasures on earth when we invest our time, energy, and resources in building up treasures in heaven. So we are aligning our priorities with God's kingdom and storing up eternal rewards. So yun siya mga kasembreros, tayo po ay in-encourage ng Diyos yung priority. Okay, ano pa yung priority natin? Of course, priority natin yung mga eternal values. Kasi, kunwari ang tao, yung time, yung energy, yung effort, yung skill, yung talent niya, finocus niya lahat sa pag-business. Pero, hindi naman niya ginagamit para sa glorification ng Panginoon. So, hindi na po yun hindi aligned sa kalooban ng Diyos, mga kasembreros, sa ating buhay. Think about it. What are the treasures you are currently focusing on accumulating in your life? Are they mostly material possessions that can fade away, or spiritual investments that can last forever? So it's time to reflect. Isipin natin yung mga bagay na mas pinaprioritize natin ngayon. Mostly ba yung mga material possessions? Yung trabaho, blessing yun. Isipin po natin, blessing po yung trabaho. Okay? Pero kapag doon na nakafocus yung ating atensyon, yung ating oras, yung ating effort, yung ating energy, yung ating investments, and lahat-lahat mga kasembreros, ay hindi na po siya tama. Okay? So dapat balanced mga kasembreros ang ating buhay. Shifting our perspective to focus on heavenly treasures reorients our hearts towards God and what truly matters in the grand scheme of things. So blessings ni Lord itong trabaho, ang pera, ang pamilya, ang anak, ang kapatid, ang magulang, and so on mga kaso. So blessings yan sila. So most especially yung mga properties. Pero kapag ang tao sinasabi natin kapag hindi na naka-align at saka parang dinidiyos na yung mga kayamanan mga kasembreros at wala na silang yung eternal values kasi ay nagre-require ng ng ating eternal perspectives. So dito magsispend tayo ng time sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Unang-una sa lahat, the verse ultimately reaches or teaches us that our true treasure lies in our relationship with God in the actions that reflect
His love and grace towards others. So, nakafocus yung ating buhay, kung hindi siya nakafocus sa pag-ibig ng Diyos, sa paggawa ng kanyang kalooban and so on, ay mali po. So we have to be redirected, mga kasambreros. So kasi kapag hindi natin nalaman at saka hindi na redirect or na-realign yung ating focus, ay forever na lang tayong alipin ng kayamanan or pagpapayaman na ito, mga kasambreros. So for instance, 'di ba, sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19 ay tinuturuan dito ni Apostol Pablo, ni-remind tayo ni Lord dito na yung mga mayaman ay dapat hindi maging arrogante, no? At saka wag nilang wag nilang ilagay yung kanilang pag-asa, yung kanilang buong tiwala, yung buong buhay nila sa kayamanan or sa wealth, mga kasambreros, but to be rich in good deeds and generous. So, dapat maging mapagbigay. So, pinayaman ka ng Diyos, may purpose yan. Okay? Binigyan ka ng Diyos ng ganito, may purpose yan. So, lahat ng bagay sa mundong ito may purpose yan. Yung anak mo, kunwari, si Dodong or si Inday. So, kapag binigyan ka ni Lord ng ganyan, may purpose yan. So, kunwari, turuan mo sila ng tama, maging masipag sila, maging masnuring mga anak at turuan sila ng Bible. Talaga, mga kasusum. Ang anak natin, kailangan turuan natin ng Biblia, kasi yun po yung tama at maging mapagmahal na mga anak, maging masnurin at saka maging mapagmahal sa magulang. Sa final thought natin, imagine your life like managing both your career and family. Are you putting all your effort into temporary rewards or are you investing in a relationship that will last? So kasi ang lahat ng bagay sa mundo ito ay mawawala. Kaya lahat yan mawawala, kahit na gaano ka pa kayaman, gaano ka pa kasikat, gaano ka pa sought after, gaano ka pa sineselebrate, mga kasambreros, talaga mawawala ang kinang. No, lahat po, mga kahit superstar ka pa ngayon after 50, 60 years, mawawala rin po yan, mga kasambreros. Pero magpasalamat tayo sa ganoon. Hindi naman ibig sabihin na mali yung maging ganoon, mga kasambreros. So kung pa yung ating lang focus na yes, superstar tayo ngayon or sikat tayo ngayon or mayaman tayo ngayon, pero mas pahalaga natin ang ating relasyon sa Diyos, no, mga kasambreros. So, ang ating relasyon sa Diyos, kailangan may Bible time tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin at gumagawa ng kanyang kalooban at kabutihan at tama sa ating buhay at sa iba. Alright? So, yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at tamang mindset about kayamanan sa mundong ito, mga kasambreros, at kayamanan sa kabilang buhay or sa langit. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.